Tiyak niyo bang dito nagtatago ang tribong Gunikar na nanggugulo sa inyo? At agad ko silang kakausapin nang hindi na sila maminsala pa sa inyo. Papayag lamang ako makipagkasundo sa iba pa kung papayag ka na ako ay iyong maging asawa. Ako? Nais mong maging asawa? Iyon lamang ang hihingin kong kapalit. Mga mahal kong napili, lilisanin na natin ang Lireo upang maglakbay patungo sa aking isla upang doon magsanay. Sasama ako sa'yo Paano kita isasama hindi ka napili? Ay, baon kang bunga ng kawati. upang magamit ko sa tamang pagkakataon. At tila ngayon yun. Ang mga hadezar na yan ay magtatangkang humuli sa inyo. Ang layunin ninyo ay ang iwasang mabihag nila at makabalik dito ng ligtas. Sa sandaling tirik na ang araw nang walang ginagamit na anuman sandata o kapangyarihan. Handa na kami! Kung ganon, ay simulan nyo ng tumakbo at magtago. Gumamit ka ng kapangyarihan. Di ba bawal yun? Reflex reaction ko lang naman kasi yun eh. Makokontrol ko pa ba yun? Pero lumabag tayo sa rules. Mira, bakit mo ginawa yun? Bawal gumamit ng kapangyarihan. Niligtas ko lamang ang ating mga sarili. Kailan pa ba kinain yan? Bawal yan! Tinulungan lang kita. Halika na, tumakbo na tayo. Halika na! Isa man sa inyo ay walang nakapasa pagkat hindi nyo napigilan ang inyong mga sarili. At dahil dito, kayo ay makakatanggap ng kaparusahan. Ngayon ay malaya na ang ating hara na gamitin ang pagkakakilanlan ng dating mash na ng mga diwata. Nais ko sana makausap ang inyong hara. Maaari bang sabihin niyo sa kanya na narito ako? Nasa labas ng muog si Akil. Nais na raw kayong makausap. Patawarin mo ko, Danaya. Ako'y nasasabik lamang na makita ka. Kaya hindi ko na natiis pumunta dito. Huwag ka na mag-alala. Hindi na ito mauulit. Pangako ko yan. Aking kapangyarihan. Ngayon kita'y kailangan. Inuutusan kita na pagpalitin ang wangis namin ni Danaya. Aalis akong saglit upang sundan ang aking kapatid. Higit kong pagtitibayan ng proteksyon ng palasyo. Walang sino mang eterya na maaaring makapasok ng hindi ko nalalaman. Nasaan si Akil? Wala na siya. Inalis ko na siya. Tayo na aking kapatid. Magbalik na tayo ngayon din sa Lirey. Anong nangyari? Bakit ako umagis? May ginawa ka ba dito, Perena? Hindi maaaring hindi ka tanggapin ng Lireo, Danaya. Perena, anong ginawa mo? Nilagyan ko lamang ng panibagong proteksyon ng palasyo laban sa sino mang eterya na magtatangkang pumasok dito. Mga kawal! Esta secto! Ascienti vi, esto siya brunte. Cambil etkes endapte adir, dicta ina, tenunesase. Kalilimutan mo ang lahat ng natuklasan mo sa aking panglalasot. At kalilimutan yung lahat na hindi ako makapasok sa Lireo. Nais kong malaman kung ano ang balik kay Avria. Kung sakaling gamitin niya ang kapangyarihan sa isang makapangyarihan. Iikli ang kanyang buhay. Mababawasan ang mga taon na maaari siyang manatili dito sa mundo ng mga nabubuhay. Ito na, crash na! Anong nangyari? Bakit kami babagsak? Danaya, anong nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam kung ano ang mga naganap. Ngunit sabay-sabay lamang tayong bumagsak kanina at nawalan ng uliran. Kasi hindi ko maunawa ang dahilan. Hindi ka ba nagtataka? Ang isang nilalang na sobrang makapangyarihan na tulad ni Hara Avria ay natalo noong unang digmaan. Napaka makapangyarihan din kasi ng mga maharlik ang kinalaban nila. Kaya kahit na makapangyarihan din si Avria at ang mga Heran, natalo sila noong digmaan na yun. Nilupig ng lubusan at ito ay isang paglulupig na sa tingin ko ay hinding-hindi na nanaisin ni Avria na maulit sa kanya. Kaya Lilasari, sa palagay ko, magiging mas matalino, magiging mas maingat si Hara Avria sa pagharap sa mga diwata ng Encantadia. Mga kawal, tingnan kung may kaaway tayo sa paligid. Hindi matapos-tapos ang ating suliranin. Dapat kasi hindi ka na lumabas pa upang kausapin si Akil. Kapahamakan lamang ay dudulot sa'yo ng taksil na yun. Bukod pa sa siyang nagpapahina sa'yo. Danaya, bilang iyong nakatatandang kapatid, makinig ka sa akin. Walang sino mang lalaki ang dapat sumira sa iyong katayuan bilang hara ng Lireo. Gusto ko ang iyong mga sinasabi. Isa kang ang tunay na matalinong diwata, Perena. Mga
mahal na Ara. Walang sino mang nilalang ang nakita namin sa paligid. Kung gano'n ay tayo na. Bumalik na tayo ng palasyo. Mauna ka na, Perena. May kailangan pa akong patunguhan. Ngunit isinusumpa ko. Babalik agad ako dito. Danaya! Saan patutungo yun? Kayang parusa ang bibigay sa atin ni Lolo Imo. Kaibilad tayo sa araw. Tapos gawin tayong daing. Manahimik ka, Lira. Ang inyong parusa, gamit ang mga baong yan, nais kong punuin nyo ng tubig ang tapayan. Kumuha kayo ng mga bao. Sige na. Lolo Imo, ito lang yung parusa mo sa amin? Kaya magsalita dyan, baka dagdagan pa ni Lolo Imo. Lolo Imo, huwag kayong mag-alala. Pag-iigihan po namin ang pagsunod sa inyong utos. Kung ganon, umpisahan nyo na ang pagkuha ng tubig sa dagat. Lulong Imaw, bakit ganon? Akala ko may papahirapan natin sila. Ngunit, ang dali-dali niyan. Maski ako kaya kong punuin yan, ako lang mag-isa. Nagkakamali ka, Wantok. Madaling malinlang ang mga nilalang na nais makahanap ng madali ang dunas. Ngunit hindi ganun kadali ang aking pinagagawa. Makikita mo, Wantok. Makikita mo. Kay lakas talaga ng loob nun. Shinea. Memphis! Memphis! Batid kong naririnig mo ka at sinusubaybayan mo ko. Kaya wag na wag kang makakamaling bihagin pa muli ako. At wag na wag kang susugod pa sa mga adam yan. Dahil ipinapangako ko sa'yo, Memphis. Gagamitin ko na ang aking brilyante laban sa'yo. Elena! Walter Perena. Tila kainit ang iyong ulo. Sino ba namang hindi iinit ang ulo, Perena? Kung isang guni ka rin ang gugulo sa mga adam yan. At ninanais pa maging asawa ako. Ito nakresh na. Ikaw, Perena. Ano naman ginagawa mo dito? Si Danaya, Elena. Kakaiba ang kanyang mga ikinikilos. Unawain mo na lamang ating kapatid, Perena. Tinitiyak kong may dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Walter, ngunit marami pa akong kailangang nasikasuhin. Memphis! Avria, nabigo kang pumasok ng Lereo. Nila naglagay ng dagdag pananggalang ang mga diwata upang pangalagaan ng Lereo. Kaya nalapnos ang aking braso nang magtangka akong pumasok doon. Maghihilam din yan. Batid mo ang hantungan ng iyong kapangyarihan. Anong nais mong mangyari, mahal na Bataluman? Na mabunyag ng diwatang si Perena na nagpapanggap ako bilang kanyang apo eh. Mas makakabuti pa kung tutulungan mo na lamang ako makapasok sa Lereo. Kailangan muna nating malaman kung ano ang ginagawa nila para pigilan na makapasok ka sa loob ng palasyo. Walang sino bang hindi pinahihintulutan na maaaring makapasok dito sa Lereo.
Ito ay isang pakiusap namin ng pinagtibay kasama ng iba pang mga brilyante kamakailan lamang. Ngunit ito ay aking daragdagan. Walang sino mang eterya na maaaring makapasok ng hindi ko nalalaman. Batid mong hindi ko maaaring waksi ang kapangyarihang nagmula sa mga brilyante ni Emre. Ngunit, kung napakinggan mong mabuti ang sinabi ni Perena, maaaring makapasok ang isang Etherian kung ito ay nalalaman niya. Kung gayon, kailangan ko ng tulong ni na Andorra at ni Aswan upang makapasok ako sa Lireo. Evades, Inaabangan talaga kita, Diwata. at bakit? Nanaginip na naman ako ng hindi maganda. Ang Lireo, papasukin ito ng kadiliman. Kaaway. Yun ba ang ibig mong sabihin? Kaaway, kadiliman. Iisa lang ito. Ngunit hindi ko batid kung sino ang kaaway. Pagkat wala siyang malinaw na wangis sa aking panaginip. Ngunit nagtagumpay siyang makapasok sa Lireo sa aking panaginip. Kaya maaaring isa itong babala sa isang pangyayaring magaganap pa lamang. Mag-iingat kayo sa sino mang magpapanggap na mabuti. Ngunit isa palang tunay na kaaway. Lolo Ima, wait a minute. Stop. Parang butas po ata yung tapayan. Nakatatlong balik na kami galing dagat. Parang binasa lang namin yan eh. Oo nga, parang hindi napupuno yung tapayan. Tila may salamang kayang tapayan na yan. Tama ka, Muyak. May salamang kagang ginamit. Ngunit hindi sa tapayang yan, kundi sa mga baong hawak ninyo. Ang 7 bao na pinuno nyo ng tubig ay katumbas lamang ng isang patak. Sa sandaling ito ay pumasok sa bibig ng tapayan. Tuloy mo, nakakaloko naman eh. Poltre, ngunit hindi ito nakakatuwa, Nunong Imaw. Kung isang patak lamang ang katumbas ng bawat bao ng puno sa tubig, naabutin kami ng magdamag niyan, Lolo Imaw, kakapuno ng tapayan. Oo, tama kayo. Dahil isa itong parusa para kayo ay matuto. Matutong ano po? Pagsalok ng tubig? Matutong magtiyaga, magtiis. Mga bagay na tila hanggang ngayon ay nahihirapan ka pa ring intindihin, Lira. Lolo Inaw, pwede po ba namin ilagay itong tapayan malapit sa dagat? Tulungan kita. Sige, Ang bigat! subukan niyo. Hindi niyo mabubuhat yan. Maging ang tapayan na yan ay may salamangka. Naiinis na ako sa'yo, Lolo Ima. Pigilan niyo ako, pigilan niyo. Pigilan niyo ako! Ano yon, Lira? Ha? Sabi ko, pigilan niyo ako. Di nila ako pinigilan, Lolo Ima. Nila. Mga tagapangalaga, tanggapin nyo na lang ang katotohanan na kailangan nyo magpabalik-balik sa dagat upang mapuno ang tapayan na yan. Kaya, kilos! Kilos na! Paano nyo mapupuno yan kung mabagal-bagal kayo? Dali na! Gusto magreklamo kayo dyan. Madali kayo. Ikaw kayo. Sige na, Lira! Nulong Imaw! Sinaktan ako! Nakita mo ba yun? Ha? Nulong Imaw! Hindi ko nakita. Bakit? Ano nangyari? Lumaki lang ng pau-pau na yan, nanakit na.
Hara, butit dumating ka. Kanya ka pa inaantay ng iyong ator. Anong ginagawa niyo rito? Upang iulat sa inyo na nagbalik na sa Hatoria ang mga Hator na nabihag sa Eteria. Ayon sa kanila, pinakawalan na raw sila sa utos ni Abria. Tila tumutupad sa usapan si Abria. Huwag muna kayong humanga sa kanya, Muros. Kakakausap ko lamang kay Evades kanina lamang at binalaan niya ako sa mga kaaway na nagpapanggap na mabuti. At nakatitiyak akong si Abria ang kanyang tinutukoy. Kaya kung lahat kayo ay naniniwala sa kanya, ako ay hindi. Lalo pat duda ako sa kanyang katapatan sa atin. Ginagawa ng harang ng mga diwata dito. Ibaba mo yung sandata, Asba. Mahal na Hara. Patawad ko na pagkamalang ka namin. Walang anuman. Nagawa niyo na ba aking pinag-uutos? Nakaalis na dito sa palasyo lahat ng binihag ng ukbo. Eh, ang anak ni Amaro. Hindi na siya suliranin. At hindi na rin malalaman ni Amaro ang ating ginawa. Mabuti. Pagkat ngayon ay kailangan ko ang inyong tulong upang tuluyan ako makapasok sa palasyo ng Lireo bilang kanilang hara. Nang sa ganun, masimulan ko na ang pagpapabagsak sa mga kasumpasumpang mga diwata. Tanda, Krishna. Kahit anong gawin mo ay hindi ka makakaalis sa iyong pagkakatali, Danaya. Lalo't iyan ay may salamang ka upang tiyakin na hindi ka na makakawala yan. Yes, sir. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw na naman ang pasimuno nito. Kailangan namin gawin to, Danaya, upang hindi ka maging hadlang kay Abria sa kanyang mga plano. Kay Abria? Ang ibig mo sabihin, hindi totoo ang pakikipagkasundo niya sa amin? Na isang palabas lang ang pakikipagkaibigan niya? Hindi kayo magtatagumpay. Loveshka, pakawalan mo ako dito! Sakali mang makakawala, kung halimbawa makakawala ka, paano mo paniniwalain ang lahat na ikaw nga ang hara ng mga diwata? Lalo na at iba na ang iyong wangis. Ano sinasabi mo? Masdan mo ang iyong wangis, Danaya, para malaman mo kung bakit walang maniniwala sa'yo. Hindi pa mo ang aking wangis? Pagkat ang tunay na Avri ay patungo na ngayon sa Lireo, Danaya, upang isagawa na ang pagpapabagsak sa inyong mga diwata. Emre, tulungan mo ako dito. Hindi maaaring mapasok ni Avri ang palasyo ng mga diwata. Ano't kinailangan pa kitang sunduin, Hara Danaya? Sapagkat may salamang kang bumabalot dito sa Lireo. At sa hindi ko mawaring dahilan na hindi makapasok ang ating panauhin. Hindi isang panauhin ang iyong kasama, kundi isang ahas na hindi dapat agad pagkatiwalaan. Alam kong wala kang tiwala sa kanya, Perena. Ngunit napatunayan ko pagpapatutuon Avria sa kanyang pangako na pakawalan ng mga bihag. Hindi lamang ang mga bandido ang kanyang pinakawalan, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang mga bihag, kasama ng iyong mga hator. Nakarating nga sa akin ang ulat tungkol sa mga hator na nagbalik na sa aking kaharian. Kaya pinasama sa akin ni Avria ang isa sa kanyang mga marsya, upang si Andorra mismo ang magsuko ng mga bihag na wala nang tutuluyan. Pakitaan rin natin sila ng kabutihan. Inuutusan kita. Tatanggalin mo ang proteksyon na ito. Papapasukin natin si Andorra sa ating palasyo bilang ating panauhin.
Antok! Pagod na ako. Tinan mo, oh. Pagod na kami. Ako na. Lira, mga tagapangalaga, walang sinabi si Nunong Imo na pwede kayo magpahinga. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Tayo! Hala, sige, tuloy ang pagsalok! Dali na! Bueno, Veshka! Kung ikaw kaya magsalak ng paulit-ulit, Luna, minahon ka. Luna, napag-utusan na ako dito. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Ngayon, kung ayaw gawin yung parusa sa inyo, bahala kayo! ano? Susumbong mo kami? Bumalik ka, Wantok! Luna. Tama si Gilas. Hindi mo na kailangan magalit kay Wantok. Kasalanan natin kung bakit tayo kinailangan parusahan. Kasalanan mo? Kasalanan ni Gila? Ni Lira? Kaya lang naman gumamit ng salamaka sa pagsubo kanina. Bakit pati kami kailangan parusahan ng Cassiopeia? Luna, sa ayaw at sa gusto natin, naging kasabot rin tayo. Hindi tayo naging tapat sa sinaunang diwata. Ano naman kung hindi tayo nagtapat? Hindi ba't mas mahalaga na nagkaisa tayo? Oo nga. Alam mo, turo ka dyan. Gira, hindi ganyan ang tinuro ko sa'yo noon, ha? At Luna, naniniwala ako na may magandang dahilan si Mata at si Nunong Imaw kung bakit nila ginagawa tong parusa sa atin. Parusa na kinain na ng isang buong araw. Hindi ko alam kung bakit gusto nung maging tagapangalaga eh. Ngunit iisa lang ang dahilan ko. Nais ko lamang ipaghiganti ang aking nanang at iligtas ang mga kalahi namin Gilas. Hindi ko ginustong sumama sa kalokohang pagsasanay na ito. Kaya ayoko na. Sumusuko na ako. Hindi ka dapat agad nagbibigay ng iyong tiwalag, lalo na sa mga gaya nila, Danaya. Sheda Perena, ginawa ni Avria ang kanyang mga pangako. Kaya ipakita rin natin sa kanila ang ating paggalang sa ating pakikipagkasundo sa mga Eteryan. Danaya! Sige na, Perena. Ayokong simulan ng ating pagtatalo. Aking brilyante, tanggalin mo ang pananggalang na ginawa ko para sa lirig. Inuutusan din kita na pahintulutang papasukin ang Eterya na nasa iyong harapan ngayon. Andorra, mga bandido, pumasok na kayo sa loob. Sana ilam mo ang iyong ginagawa talaga. Huwag kang mag-alala, Perena. Napag-isipan ko na mabuti ito. Luna! Para tayong makakaalis sa islang to. Hindi ko na ibig pang manatili dito. Saan ka pa tutungo? Sa bundok na iyong kalalakihan? O hahanapin mo mga pumas lang sa iyong ina-inahan? Kahit na hindi mo batid kung sino ang iyong makakalaban. O kung kaya mo nga silang kalaban. Luna, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Tama si Mira. Hindi ka pa handa. Kagaya ko eh, kailangan mo magpalakas, kailangan mong matuto. Matuto, oo. Ngunit hindi ako naparito upang pahirapan. Pagpapahirap na ginagawa sa atin ni Cassiopeia ngayon ay may makabuluhang dahilan. Dahil sinasanay nila tayo at sinisimulang turuan. At ang mga bagay na yun ay hindi basta-basta makukuha nang walang paghihirap. Huwag ka masyado magmadali, Luna. Dadating yung tamang oras o panahon na matuto tayong lahat.
Masasabi ko ba si Iftre ng nanaw ko na maghintay na makamtan at tarungan? Gilas, handa ka ba maghintay upang makita ang iyong ina? At ang mga kasama natin? Hindi. Ngunit di natin kaya lumaban sa sino mang kaaway. Kahit makaalis man tayo dito. Kaya kung ikaw makaalis, papaiwan ako dito. Luna, maniwala ka sa akin na iintindihan kita. Pero ang totoong tanong dito, aalis ka pa rin ba? Sana naman na hindi na. Kaya nais ko rin sana na sama-sama tayong makapasa sa pagsubok at pagsanay ni Cassiopeia. Para higit tayo maging malakas sa tanda. Sa sandaling sama-sama na rin tayo makaalis dito. Mga tama si Mira. Sumasang-ayon ako. Korak. Kaya Luna, huwag tayo malis dito. Dito ang daan. Taanin niyo yun. Dali! Sino ka? Kalagan ninyo. Bisala Eshma. Ngunit, hindi mo ba ako naaalala? Wala kami naaalala. Simulan na bihag kami ng mga taga-Eteria. At simulan na pasailalim kami sa kanilang harang. Sino nagtali sa'yo dyan? Si Asval at si Andorra. Mga kapanalig ni Hara Avria. Kayo, saan kayo galing? At saan kayo patutungo? Mga dating bihag kami ng Eteria. Ngunit ngayon malaya na. Malaya? Oo. Kaya kami patungo ngayon ng Lireo. Dahil napag-alaman namin na nandun ang aming kasamang si Azulan at ang aking mapapangasawa. Lireo. Mali ang inyong daan. Hayaan niyo tulungan ko kayong pumunta ng Lireo pagkat doon din ako patungo upang iulat sa reyna ng mga diwata kung anong ginawa sa akin ng mga Eterian. Sumama kayo sa akin. Anak, Krishna. Tay ko pa ang bilanggo sa pagkakagapos ko dito. Brilyante ng lupa. Hindi man kita dala ngayon. Ngunit Avisala, Eshma, sa kapangyarihang iginawad mo sa akin noon. Naway magamit ko ito muli upang makatakas ako dito. Sa wakas, ang huling patak. Mabuti na lang at nagbagong isip ni Luna, Nunong Imaw. At mabuti na lang din, natapos nila ang kanilang parusa. Nawa ay walang bumitiw sa kanila, Wantok. Dahil hindi magtatagal, ay muling magigibabaw na naman ang dilim sa Encantadia.
Anong ibig mo sabihin nung Imaw? Nararamdaman namin ni Cassiopeia ang panganib sa hangin. Kaya wala siya rito dahil siya'y nagmamanman. May ibinubulong ang hangin na hindi kaaya-ayang kaganapan. Tila mauulit ang kasaysayan wantok. Tila papasok na naman sa dilim at kaguluhan ang buong Encantadia. Krishna. Mukha ng kaaway. Mahal na Hara. Hindi ang bilis yung nakabalik. Nagtagumpay ba kayo ni Andorra sa inyong balak? Aming balak. Oo, nagtagumpay kami. Kung iyong mamarapatin, nais ko na magpahinga. Di dyan ang daan patungo sa iyong silid. Danaya. Ipinag-uutos ng ating Hara, alinsunod sa pakikipagkaisa sa Eteria. Magpapabot tayo ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng isang hukbo magtatanggol sa kanilang kaharian. Utos ng Hara, Danaya? Hindi ko lubos maunawaan kung bakit labis-labis ang kanyang pagtitiwala at pagiging mapagbigay sa mga Eterian. Naway magtagumpay si Perena na ikalat ang aking babala. Ebades, kailangan ko inyong tulong. Lumalalim na ang gabi. Magpahinga na kayo. Abisala, Maestre, Nunong Imaw. Natagpuan na natin ang ating minahal. Paslangin silang lahat at walang ititirang buhay.